Papa naman, kakapadala ko lang nung nakaraang araw eh. Nagkakasakit na nga ako rito, pera pa rin yung iniisip nyo. Naubos na yung bigas eh. Anong magagawa ko? Bumalik ka na lang muna ron sa manager. Baka pumayag. Sa ngalan ng Panginoon ng Dilim, isinusumpa ko ang taong ito. Kwentong Takip Silim. Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video at huwag na ding kalimutang mag-subscribe. Hindi lahat ng mga magulang ay mabubuti. May iba na walang ibang inisip kundi ang sarili lamang nilang kaligayahan. Nakahanda silang lunurin sa pagdurusa ang mga anak para lamang magpakasarap sa buhay. Ganito po mismo ang kinalakhan kong ama, Sir Jupiter. Si Tatay Dante na nagbigay ng masidhing pasakit sa amin ni Nanay Sheila at sa mga kapatid ko. Kaya naman ipinagpapasalamat ko ng lubos ang isang malagim na pangyayaring nagsilbi niyang karma. Ako nga po pala si Shelly at narito po ang kwento ng aming pamilya. Ay nako, eto na naman tayo. Magkano na naman kayang hihingi nito? Hello pa? Kailangan ng pang-project ni David. Mga 500 siguro. Dagdagan mo na lang din ng konti, pambaho ng mga kapatid mo. Papa naman! Kakapadala ko lang ng sahod ko sa inyo noong nakaraang linggo ah. Wala na akong panggastos dito sa boarding house. Hindi ko na kasalanan yun. Ang sisihin mo, yung mga guro nitong mga batang to. Pa-project ang pa-project. Sabi ko naman patigilin nila sa pag-aaral itong mga to eh. Mas maganda yon para mapakinabangan na rin habang maaga pa. Papa! Sige na, padala ka na. Kahit mga 700 lang, ayos na yun. Mangutang ka na lang muna ng panggastos mo dyan. Sabi ko naman sa'yo, maghanap ka na ng ibang trabaho eh. Halos 12 oras na nga po ako sa store sa mall eh. Wala na akong pahinga. Tapos, maghahanap pa po ako ng ibang trabaho? Kung ayaw, may dahilan. Kung gusto, may paraan. Ang sabihin mo, tatamad-tamad ka lang. Hindi niyo po ako Oo nga pala, maalala ko lang. Nakausap ko na yung kilala kong janitor. Janitor sa restaurant ang pinagtatrabahuhan dati ng mama mo. Yung restaurant dyan sa Butuan. Naalala mo yung kainang yon? Pwede ka raw mamasukan doon paggabi. Puntahan mo na lang mamaya at nang makapagsimula ka kaagad. Papa naman eh! Nakausap ko na nga, di ba? Huwag mo ko ipapahiya ron, bata ka. Puntahan mo na. Pera rin yun. Napakabatugan mo. Nakakainis na. Pagod na ako. Mama, tulungan niyo kami ng mga kapatid ko. Mama! Sir Jupiter, lumaki ako sa isang tahanang may salbaheng padre de familia. Maliit pa lang ako ay kinamulatan ko na ang halos araw-araw na pambubugbog ni Papa Dante kay Mama Sheila. Kami mang 5 magkakapatid ay hindi rin niya pinapalampas. Konting pagkakamali, mabigat na parusa kaagad ng dinadanas namin. Bukod pa po ay lulong din sa alak at sigarilyo si Papa. May narinig din akong nahuhuli siya ni Mama na may kasamang ibang babae. Kung bakit hindi agad lumaya si Mama kasama kami ay hindi ko rin po alam noon. Siguro mag-comment na lang po yung mga may parehong karanasan sa amin, baka sakaling maliwanagan ako. 13 anyos naman po ako nang mamatay si Mama dahil sa matinding hika. Simula po noon
ay halos ako na ang kumayod para may maipanggastos kami sa araw-araw. May trabaho si Papa, pero nauubos naman kasi ang sinasahod niya sa kanyang mga bisyo. Hanggang sa napilitan na akong lumawas noong 15 anyos ako. Mula sa medyo liblib na bahagi ng Agusan del Sur ay bumiyahe ako pa Butuan para magtrabaho. Mahigit 2 taon na po akong tindera sa isang jewelry and accessory store sa isang mall doon nang mangyari itong ikikwento ko, Sir Jupiter. Nasa 17 years old po ako nito taong 2011. Kinausap ni Papa ang kakilala niyang janitor sa isang restaurant. Pinilit niya akong pumasok doon bilang panggabing janitress. Pagkalabas ko sa trabaho ko sa mall, diretso na ako doon sa kainan. Bale, 10:00 ng gabi hanggang 2:00 ng madaling araw ang duty ko. Ikaw pala si Shelly. Yung bagong tagalinis na anak ni Dante. Opo, Manong. Iming, tawagin mo na lang akong Manong o kahit Lolo Iming. Sigurado ka bang kaya mong trabaho rito? Napakabata mo pa pala. Medyo payat pa yung pangangatawan mo. Minsan kasi kailangan nating magbuhat ng mabibigat. Halimbawa, mga mesa, upuan, o minsan galumpan ng tubig. Kaya ko naman po, Mang Imeng. Sanay naman po ako sa mabibigat na trabaho eh. Kailangan ko lang po talaga ng dagdag na mapagkakakitaan. O siya, sige. Kung ganun maghanda ka na at ituturo ko sa iyo ang mga kailangan mong gawin. Ay, oo nga po pala, Manong. Kilala niyo po ba ang Mama Sheila ko? Dito po kasi siya nagtatrabaho dati nung maliit pa lang ako. Umalis lang siya sa lugar na to bago siya namatay mga 1 taon. Oo. Pero matagal na siyang umalis dito eh. Hindi ko nga nabalitaang namatay na pala siya. Mabait na babae pa naman yon. Napakabata pa niya para mamatay. Yun nga po eh. Sinumpong lang po kasi ng malalang hika. Ay. Huwag mo na yung masyadong isipin, Shelly. Siguradong hindi magugustuhan ng mama mo na maging malungkot ka. Ipinagpasalamat ko na lang noon na mabait ang head janitor ng restaurant, Sir Jupiter. Nabanggit ko sa kanya ang sitwasyon ko. Sinabi kong may trabaho pa nga ako sa umaga tapos sumasideline na lang sa restaurant kapag gabi. Naunawaan naman po niya ako kaya di niya ako gaanong pinapagawa ng mga mabibigat na trabaho. Ako na po magtatapon nitong basura, Mang Imeng. Pagod na po kayo eh. Kaya ko naman po to. O sige, doon mo ilagay yan sa bakanteng lote sa likod ng building. Doon yan kukuhanin ng mga basurero. Hintayin na lang kita rito tapos pwede na tayong umuwi. Sige po, Manong. Medyo nagtaka ako nang matanaw ang sinasabing bakanteng lote ni Mang Imeng, Sir Jupiter. Napakarami kasing tambak na basura roon. Mga drum ng gamit na mantika, mga bulok na tira-tirang pagkain, mga plastik na pambalot, mga bakal at kung ano-ano pa. Napakarami ring mga insekto, uod at daga. Bagamat alam kong tapunan talaga ng basura ang pupuntahan ko. Inasahan ko kasing nakokolekta naman ng maayos ang mga basura roon. Pagod na ako. Gusto ko na matulog. Dito. Pwede na siguro dito. Ba't ang dami namang mga basurang nakatambak? Parang di naman yata kinukolekta ng mga basurero itong mga nandito eh. Sinong nandyan? May tao ba dyan? Napahinto ako nang maramdamang may taong dumaan sa bandang likod ko. Lumingon ako, pero wala namang kahit sino roon. Puro basura lang ang nahagip ng mga mata ko.
babaliwalain ko na lang po sana kasi baka guni-guni ko lang nadala ng matinding antok. Subalit, tila ba naglahong bigla ang antok ko nang maramdamang may humawak sa kwintas ko. Ang suot kong butterfly necklace na bigay pa ng Mama Sheila ko. Diyos ko, ano bang meron sa lugar na to? May multo ba rito? Multo sa tambangan ng basura? Diyos ko, ano ba yun? Oh, Shelly, ano bang nangyari sa'yo? Bakit di maipintay ang mukha mo? Manong, may... Teka, huminahon ka muna. Parang takot na takot yung itsura mo eh. Ayan. Ngayon, ano bang nangyari dun sa labas? Manong, may multo po ba rin sa may tapunan ng basura? Multo? Anong multo? Kasi Manong, may naramdaman akong naglalakad sa likod ko eh. Pero wala naman pong tao sa nung lumingon ako. Tapos ramdam na ramdam ko may malamig na kamay na humawak sa kwintas ko. Hindi kaya pagod ka lang talaga, Neng? Yun din po ang naisip ko nung una. Akala ko guni-guni ko lang. Baka nga dala lang ng anto ko pero yung humawak sa kwintas ko, Manong, sigurado po talaga ako ron eh. Ako, Shelly, naniniwala naman talaga ako sa mga multo, engkanto o iba pang mga kababalaghan, ano? Ang kaso lang, wala naman kasi kung nararamdamang ganyan dun sa tapunan ng basura. Kahit dito sa loob ng restaurant, wala rin. At ikaw pa lang ang nagsabi ng ganyan sa mga staff dito. Manong, maniwala po kayo sa akin, hindi po ako nagsisinungaling. Shelly, nararamdaman kong di ka naman nagsisinungaling. Ang akin lang ba't ikaw pa lang ang pinagparamdaman yan? Siguro, ganito na lang. Sabihan mo ako kapag may naramdaman ka ulit na kakaiba. Ayos ba yan? Naku, salamat po, Mang Imeng. Sige po, magsasabi agad ako. Sige na. Umuwi ka na at nang makapagpahinga ka na. Ako'y inaantok na rin eh. Dasal ko po talaga noon, Sir Jupiter, sana nga ay guni-guni ko lang ang naramdaman sa tapunan ng basura. Subalit pagkapasok ko sa kwarto ko sa tinutuluyang boarding house, ay agad akong may napansing kakaiba. Ano nga mo yun? Bakit medyo mabaho rito sa kwarto? Naglinis naman ako bago ko pumasok ah. Nagtapon din ako ng basura kagabi pero bakit amoy basura dito? Ay, bahala na nga, antok na ako eh. Gusto ko po sanang pasadahan ng linis ang kwarto ko kaso bumibigay na talaga ang mga mata ko sa antok. Kaya nagbihis na lang po ako, humiga sa kama at agad na nakatulog. Napakalalim pa nga po ng tulog ko noon pero nang magising kinaumagahan, napabalikwas ako ng bangon ng maramdamang... Sino nandyan? May tao ba dyan? Sinong... Walang tao? Ba't naramdaman ko may tao rito sa labas? Ano to? Bakit ang lamig ng kwintas ko? Maalinsangan naman kagabi ah. Hindi maganda to. Sinusundan yata ako ng maligno. Kinikilabutan akong naghanda noon para pumasok sa mall, Sir Jupiter. Dali-dali akong naligo at napagpasyahang sa bakery na lang mag-almusal ng pan de coco. Hindi ko na kasi kayang manatili sa loob ng kwarto ko ng mag-isa. Mabuti na lang talaga at naging maayos naman ang buong araw ko sa mall. Ngunit nang pumasok ako sa restaurant kinagabihan, isang balita ang nagpagulo sa isip ko. Oh, Shelly, mabuti at nakarating ka na. Ano, may sasabihin nga pala ako. Ha? Tungkol saan po yan, Manong? Ano kasi,
Pagbukas ng opening staff kaninang umaga, nagkalat ang mga basura rito sa buong dining area. Ano po? Paano nagkaroon ng basura rito? Hindi ko rin talaga alam, Neng eh. Nakita ko namang itinapon mo yung mga basura sa likod bago tayo umalis. Testigo nga rin natin yung guard eh. Sabi naman nung si Kyo, wala rin naman siyang napansin o narinig na kakaiba habang nakapwesto sa labas. Nung rumonda naman siya sa loob, malinis naman daw. Paano po nangyaring nagkaroon ng basura rito sa loob kung ganun? Walang makapagsabi. Kaya nga nasabon ako ng manager natin eh. Pero lumalabas na ikinalat yung mga basura bago pumasok yung pang-umagang si Kyo. Tsaka may isa pa akong hinala. Hinala? Yung nabanggit mo kagabi, yung nagparamdam sa'yo. Tungkol doon nga po pala, Manong. Ano po kasi, pakiramdam ko, sinundan ako nun sa boarding house. Ano ka ma? Sinundan ka? Opo, medyo amoy basura sa kwarto ko eh. Tapos may nararamdaman akong tao kahit wala naman. Lumamig din po yung kwintas ko. Kailangan mo talagang mag-ingat kung ganyan. Mukhang dumikit talaga sa'yo yung maniglo na yan eh. Mag-ingat ka, lalo kapag magtatapong ka ng basura mamaya. Baka mamaya niyan eh, may pakay pala talaga sa'yo yun. Huwag naman kayo manakot ng ganyan, Manong. Anong pakay po ba yung sinasabi niyo? Hindi kita tinatakot, Neng. Ang akin lang eh, posibilidad. Posibleng may pasadyang pakay sa'yo yung kaluluwang yon. Anong pakay naman po kaya? Kwan. Hindi ko alam. Hindi ko pa masabi. Hindi ko naman kasi alam kung kaninong multo yung kumapit sa'yo. Kaya kailangan mo magdoble ingat kasi di mo siya kilala. Yun nga po ang ginawa ko, Sir Jupiter. Naging maingat at alerto ako sa buong shift ko sa restaurant. Hindi ko nga lang maiwasang makaramdam ng masama. Siguro dahil medyo nag-overthink na ako. Pakiramdam ko may nagmamasid sa amin ni Mang Imeng mula sa mga sulok-sulok. Hanggang sa sumapit na nga po ang 2:00 ng madaling araw. Basta, tawagin mo lang ako kung may problema ha. Tsaka wag mo na lang isara yung pinto. Sige po, Mang Imeng. Bibilisan ko na lang po. Ngayon pa talaga umulan. Di bale, bilisan ko na lang. Dito, pwede na dito. Balik na. May humihila sa binti ko. Manong! Manong, tulungan niyo po ako! Manong! Mga insekto. Ang dami nila. Diyos ko. Manong! Saklolo! Manong! Bitiwan mo ako! Ano ba kailangan mo sa akin? Bitiwan mo ako! Manong! Tulong! Manong! Saklolo! Neneng! Shelly! Anong nangyari sa'yo? Manong! Tulong! Halika! Dali! Tayo ka! Sir Jupiter, hindi ko malaman kung ano ang naramdaman kong kamay na humila sa akin. Isang napakalamig na kamay. Hinila ang binti ko pabaon sa tambak ng mga basura at talagang bumaon pa nga ang talampakan ko sa maputik na lupang nasa ilalim. Pagkatapos ay bigla rin akong dinumog ng napakaraming mga insekto kahit sa ilalim ng malakas na ulan. Mabuti na lang talaga at nasaklolohan ako agad ni Mang Imeng bago pa sila may magawang masama sa akin. Nakakatakot na baka makagat nila ako o di naman kaya ay makapasok sila sa katawan ko. Eto, Neng. Uminom ka muna ng tubig. Salamat po, Manong. Ano ba kasing nangyari? Bakit ka natumba at sumubsob doon sa tambakan? Hindi ko rin po alam kung ano yun, Manong eh. Basta, naramdaman ko na lang na may humila sa isang binti ko. Napakalamig na kamay. Sa binti mo?
Patingin nga ako. Dito po. Anong... Bakas ng kamay. Diyos ko! Bumakas yung kamay na humila sa akin. Shelly, ako magtatanong lang. Ikaw ba may nakaaway ka na? Mukhang malaki kasi ang galit ng kaluluwang yun sa'yo eh. Naku, wala ako, Manong. Patas po ako nabubuhay. Wala akong ibang iniisip kundi yung mga kapatid ko. Hindi ko nga rin po alam kung anong pakay nila sa akin, yung multong yan. Mas maganda siguro kung lumipat ka na lang ng trabaho. Mukhang dun mo kasi nakuha yan sa tambakan eh. Tapos dumikit na lang sa'yo. Mas mainam kung lalapit ka sa mga eksperto na makakatulong sa'yong itaboy ang kung ano mang kababalaghan na yan. Wala naman po akong pera para sa mga ganun, Manong. Halos wala na nga po akong pagkain eh. Kinatid po ako ni Mang Imeng pauwi sa boarding house noong gabing yun. Ang kaso, maging sa loob mismo ng kwarto ko, ay hindi na rin ako mapalagay. Pakiramdam ko kasi ay may nakasunod at nagmamasid pa rin sa akin. Nananayo ang balahibo ko at nanlalamig ang kalamnan ko. Kahit magtalokbong pa ako ng kumot, ramdam ko pa rin ang kung sinong nakatitig sa akin. Hindi ko na malaman kung anong pasya ang gagawin ko noon. Hindi naman kasi pwedeng basta na lang akong lumipat ng matutuluyan. Una, baka sundan lang din ako ng kung anong nakadikit sa akin. Ikalawa, mapapagastos lang ako kung sakali. Kaya naman hinayaan ko na lang ang sariling lamunin ng pagod at antok hanggang sa makatulog. Nagpapasalamat kasi day off ko sa mall kinabukasan kahit papaano makakapagpahinga ako. Subalit... Nasaan ako? Hindi. Hukay. Basura. Ba't ako nandito? Sino ka? Ano ginagawa? Pakawalan mo ako rito! Ano ba kasalanan ko sa'yo? Bakit mo ako nililibing? Insekto? Nahintakutan na lamang ako ng matagpuan ng sarili sa ibaba ng isang hukay. Napakalakas ng ulan. Inililibing ako ng kung sinong di ko maaninag ng maayos. Dinudumog din ako na sandamukal na mga insekto, mga ipis, mga langaw at may daga pang kasabay. Pinipilit kong makabangon para makaalis sa hukay na yon, ngunit hindi ako makagalaw. Napakasakit ng buong katawan ko. Makirot ang bandang lieg na parang kagagaling lang sa pagkakasakal. Masakit din ang ulo at iba pang bahagi ng katawan na animoy pinaghahampas ng kung ano. Ano ba itong nangyayari? Hindi ako makabangon. Tulong! Saklaro! Tulungan niyo ako! Tulong! 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 Saklaro! Panaginip? Mabuti naman at nagising ka na, Iha. Aling Mariana? Bakit po kayo nandito sa kwarto ko? Naalala ko kasi, wala kang trabaho sa mall ngayon, hindi ba? Kaya naisipan kong hatiran ka nitong niluto kong pansit. Nag-alala kasi ako. Noong kakatok na sana ako sa pinto mo, bigla na lang kitang narinig na dumadaing. Kaya ginamit ko na yung kopya ng susi para makapasok. Pasensya na kung pumasok ako ng walang paalam, Shelly ah. Pero nag-alala lang talaga ako sa iyo. Ayan nga ang taas ng lagnat mo. Oo nga po no. Nilalagnat nga ako. Sa sobrang pagod mo yan wala ka kasing pahinga. Nakuha mo pang magtrabaho sa gabi. Hindi lang po yun Aling Mariana. Ewan ko kung maniniwala kayo pero may bumubuntot sa akin kung anong maligno. Maligno?
Isinalaysay ko sa landlady ng inuupahan kong boarding house ang lahat ng kababalaghang naranasan ko. Mula pa doon sa mga nangyari sa restaurant hanggang sa naging bangungot ko. Pagkatapos kong magkwento ay napailing ang matandang babae. Nagpaalam siyang lalabas muna ng kwarto ko. May kukunin lang daw sandali at pagbalik niya, Heto, iha. Gamot para sa lagnat. Tapos nagdala rin ako ng benditadong rosaryo at benditadong asin. Asin? Yung rosaryo, naiintindihan ko kung bakit niyo ako binibigyan yan, Aling Mariana, pero para saan yung asin? Ang asin ay may likas na kakayahang magtaboy ng mga masasamang elemento, gaya ng mga aswang, engkanto o maligno. Kaya rin itong magpahupa ng mga masasamang enerhiya. Kapag nabendisyonan ay dadaragdagan pa ng Panginoon ang bisa nito. Ang gagawin ko, isasaboy ko ito rito sa kwarto mo. Tapos magdala ka rin palagi nito kahit saan ka magpunta ha. Kahit sa maliit na supot lang. Ilagay mo sa bag, pitaka o bulsa mo. Pwede na yon. Matutulungan kanyang itaboy ang kung anumang elemento ang dumidikit sa iyo. Ay naku, maraming salamat po, Aling Mariana. Hayaan po ninyo. Dadagdagan ko na lang ng konti yung bayad ko sa upa sa susunod. Itong batang to talaga, oh. Wag na, Shelly. Itago mo na lang yung pera. Isipin mo na lang na tulong ko to sa'yo. Maliit na bagay lang naman ito. Maraming salamat po talaga rito, Aling Mariana. Wala yun. Tsaka pag-isipan mo na rin, huwag nang bumalik sa restaurant, ha? Sir Jupiter, bumuti nga po ang pakiramdam ko matapos uminom ng gamot. Nakatulong din ang rosaryo at asin na binigay ni Aling Mariana. Kasi nabawasan nun ang kakaiba kong nararamdaman. Oo, ramdam ko pa rin may nagmamasid sa akin mula sa kung saan. Pero hindi na iyon ganon katindi. Napag-isipan ko rin ang sinabi niyang wag na akong pumasok sa restaurant. Kahit kasi si Mang Iming ay yun din ang habilin sa akin. Ay, eto na naman. Hello pa. Anak, may extra ka ba dyan? Pambili lang ng bigas, naubos na kasi. Papa naman, kakapadala ko lang nung nakaraang araw eh. Naubos na yung bigas eh, anong magagawa ko? Bumalik ka na lang muna ron sa manager, baka pumayag. Hindi na po ako papasok doon, maghahanap na ako ng ibang trabaho. Hindi mo pa talaga naisip na maggumanyan? Kailangan ko ng pera ngayon na. Kung maghahanap ka, matatagalan pa yan. Bumalik ka na lang doon mamaya at bumali sa amo mo. Nagkakasakit na nga ako rito, pero pa rin yung iniisip nyo. Anong gusto mo? Di ko na lang pakainin tong mga kapatid mo? Kung sa bagay, pwede na yon. At nang mga simatay na tong mga pabigat na to. Papa, ano ba? Lumayas na nga kami sa poder mo dati, di ba? Tapos lalapit-lapit ka sa gobyerno para maibalik kami. Keso minor de edad pa kami, tapos di mo naman kami kayang palakihin na maayos. Sinasagot-sagot mo na ako ngayon? Siguro may kinakalantari ka ng lalaki dyan, no? Kaya ayaw mo nang magbigay. Aba, loko kang bata ka. Sino yung kasama mo? Anong kasama pinagsasasabi nyo? Pinaglololoko nyo ba ako, ha? Sino yung babaeng nandyan? Binubulong-bulong pa ang pangalan ko. Kapag talaga nalaman kong chinichismis mo ako dyan, malilintikan ka talaga sa akin. Sinong babae bang sinasabi? Magpadala ka kagad. Kung hindi, walang kakainin tong mga palamunin dito sa bahay. Ano ba pinagsasasabi nun? Ay, sira ulo talaga. Kapag talaga ako napikon, itatakas ko ng mga kapatid ko. Nanay Sheila, gabayan niyo nawa kami. Nilapag ko sa side table ang cellphone ko tsaka muling humiga sa kama. Tinitigan ko ang pendant ng butterfly necklace na bigay ng Mama Sheila ko. Ginto po iyon, pero fake gold lang, Sir Jupiter.
Gayunpaman, iniingatan ko iyon ng gusto kasi ngayon ang muling regalo ng mama ko sa akin. At sa tuwing titignan ko yun, hindi ko maiwasang maalala ang mga pagkakataon noong buhay pa si mama. Sa mismong Butuan pa po kami nakatira noon, Sir Jupiter, at nagtatrabaho pa nga po si Mama Sheila doon sa restaurant. Ang kaso, madalas silang mag-away ni Papa kapag natatagalang umuwi si Mama. Nabubugbog pa nga po niya si Mama eh. Bintang kasi ni Papa Dante, baka raw nanlalalaki si Mama, kaya natatagalang umuwi. Ang pambubugbog din yun ang dahilan kung bakit inatake ng matinding hika si Mama Sheila. Subalit baliwala po lang yun kay Papa, Sir Jupiter. Sa halip, bigla pa itong nagpasyang lumipat na kami ng Agusan del Sur. Ano ba kasing nakain mo at bigla kang nagpunta ron sa restaurant? Tapos nanggulo ka pa. Hindi pa nga tapos ang investigasyon ng mga pulis eh. Bakit? Ayaw mong pumunta ako doon? Ayaw mong mahuli ko kayo ng lalaki mo? Dante naman, ilang ulit ko bang sasabihin wala akong ibang lalaki? Trabaho lang ang pinunta ko ron. Bukas na bukas din. Lilipat tayo sa amin sa Agusan. Nasisiraan ka na ba? Tapos ano? Mamamatay tayo ron. Anong kakainin natin doon? Wala nang nagsasaka sa lupa niyo simula nang mamatay ang mga magulang mo. Tapos ayaw mo pang magtrabaho. Kita mo na? Kaya ayaw mong lumipat kasi ayaw mong layuan yung kusino man lalaki mo. Nababaliw ka na. Baka mamaya niyan ikaw ang may gustong iwasan kasi may ginawa ka na namang kalokohan. Dante. Lilipat tayo. Tapos ang usapan. Takang-taka kami noon kung bakit bigla na lang nagpasya si Papa na lumipat na nga po kami. Pero sumunod pa rin si Mama kay Papa. Lumipat nga po kami ng Agusan del Sur. Doon na po mas lalong lumala ang hika ni Mama Sheila hanggang tuluyan na siyang bumigay. Mama, bakit po ba ninyo iniwan agad si Papa? Bakit po ba nanatili tayo sa kanya? Ayokong sisihin kayo pero dahil doon, hindi na kami makatakas-takas sa kanya. Lalo na ngayon na wala na kayo sa amin. Gustuhin man namin kasing umalis. Di naman namin alam kung saan pupunta. Ano ba to? Bakit ang daming langaw? Tsaka, amoy basura? Ibalik mo ang kwintas. Sino nandyan? Ibalik mo ang kwintas ko. Akin na ang kwintas. Akin na ang kwintas. Mama Sheila, kayo po ba yan? Ano pong kailangan niyo? Akin na ang kwintas ko. Ibigay mo ang kwintas ko. Hindi. Huwag ka lalapit. Lumayo ka sa akin. Hindi. Akin na ang kwintas ko! Tayuan mo. Tulong! Tulong! Hindi ko malaman kung sino ang malabong imahe na sumakal sa akin noon, Sir Jupiter. Unang naisip ko ay si Mama. Baka kasi hinihingi niya ang kwintas ko. Sinasabi niyang sa kanya raw yun, pero naisip ko rin hindi naman gagawin ni Mama sa akin ang ganon. Ilang sandali pa unti-unti nang nagdilim ang paningin ko dahil sa pagsakal ng napakalamig na mga palad. Sunod ko na lang namalayan ang sariling naroroon naman sa ibaba ng hukay. Tinatambakan ng mga basura at putik ng kung sino. Diyos ko, ito na naman itong bangungot na to. Tulong! Tulungan niyo!
Sino ka ba kasi? Ano ba kailangan mo sa akin at pinapakita mo sa akin tong... Bangungot na to? Ano pang gusto mong sabihin sa akin? Ano? Mamamatay ka. Mamamatay kayo. Sasapitin nyo rin ang sinapit ko. Mamamatay ka. Sino ka ba kasi? Bakit ako pinaparamdaman mo? Teka, yung nagtatabo ng lupa sa akin, parang pamilyar. Nangati ang utak ko nang may makita akong anino sa ibabaw ng kinalalagyan kong hukay, Sir Jupiter. Siya mismo ang lalaking nagtatambak ng lupa sa akin. Pamilyar na pamilyar sa akin ang kanyang tindig, pero hindi ko makita ng maayos ang kanyang itsura dahil sa dilim. Bangungot. Binungot na naman ako. Sinasabi ko na nga ba eh. Halatang hindi na talaga maayos ang kalagayan mo, Shelly. Aling Mariana. Pinuntahan kita ulit kasi kinukutuban ako. Hindi nga ako nagkamali. Mukhang ginagambala ka na naman ng kung sinong maligno. Mataas ulit ang lagnat mo. Tapos, ayan, medyo namumula na rin yung balat mo. Aling Mariana, may kutob akong si Mamang nagpaparamdam sa akin. May galit ba sa'yo ang mama mo? Wala naman po. Sa tindi kasi ng dinadanas mo, halatang may matinding galit sa'yo mismo ang multong yan. Hindi lang yan basta kaluluwang dumikit sa'yo. Bakit mo ba nasabing siya ang mama mo? Kasi po, hinihingi niya tong kwentas ko eh. Sabi niya, ibalik ko raw sa kanya. Si Mamang nagbigay sa akin ito. Hindi kaya nakuha lang din yan ng mama mo sa kung saan? Pwedeng bigay o regalo lang din sa kanya ng kung sino. Pwede nga po yun. Ang maganda mong gawin, alamin mo kung saan ba talaga galing ang kwintas na iyan. Tsaka magpatingin ka na rin sa Doktoro Albularyo, iha. Hindi na kasi talaga maganda ang kalagayan mo. Baka mapaano ka na niyan. Uwi na lang po muna siguro ako sa amin. Tapos, doon na lang ako magpapahinga. Desisyon mo yan. Pero wag mo sanang kalimutan itong resaryo at asin na ibinigay ko. At wag mong kakalimutang magdasal, ha? Hapon noong araw rin yun ay pinilit ko nga pong bumiyahe pa uwi ng Agusan del Sur. Hindi ako tumawag kay Papa para magpasabing darating ako, kaya naman galit na galit ang ama ko nang dumating ako kinagabihan. Anong nakain mo't umuwi ka bigla? Papa! Ginagalit mo talaga akong bata ka. Imbis magpadala ka ng pambiling bigas, nakuha mo pang bumiyahe pa uwi. Bakit ikaw? Wala na pala tayong bigas, nakuha mo pa maglasing, gago ka? Ba't talaga? Punong-puno na ako sa'yo. Pagod na ako maging gatasan ng isang tamad na katulad mo. Ginagalit mo talaga ako, ha? Ano ba? Bitiwan niyo ko. Tuturuan kita kung paano gumalang. Aray ko. Ate! Ate! Papa, bitawan niyo si ate! Ano ba? Ano? Makakampihan mo tong tamad at walang galang mong kapatid, ha? Gusto mong ikaw rin? Magsabi ka lang, David. Papa, tama na! Ano ba? Bitawan niyo si ate! Lasing na kayo eh! Nakakapikon talaga. Ate Shelly, ayos ka lang? Naku, ang taas pala ng lagnat mo. Sana di po muna kayo umuwi. Alam mo namang sasaktan ka lang ni Papa. Kung di ako uuwi, kayong pagbabalingan ng demonyong yun. Lalo na kapag hindi ako agad nagpadala ng pera. May sakit ka nga eh. Tapos haharapin mo pa si Papa. Dapat talaga tumigil na lang din ako sa pag-aaral eh. Para matulungan kita, ate. 15 naman na ako eh. Kaya ko na.
Alam mo, hindi ako payag dyan, David. Tapusin mo yung pag-aaral mo, saka ka na magtrabaho. Sapat nang ako nang magsakripisyo para sa inyo. Ba't kasi sinusolo mo lahat? Ay, o siya, sige na po. Kumain na kayo at nang makapagpahinga na. May natira pang kanin at ulam dun sa kusina. Ako na po magdadala nitong mga bagahe sa kwarto nyo, ate. Naghapunan nga po ako at dumiretso na sa kwarto ko. Latang-lata na ako sa sama ng pakiramdam nun, tapos dumagdag pa ang 2 suntok sa akin ni Papa. Kaya naman wala nang tumatagbo sa isip ko kundi ang lumayas na talaga sa bahay. Akong gagawa sa hindi ginawa ni Mama Sheila. Lalayas na kami rito ng mga kapatid ko. Itatakas ko sila sa impyernong to. Pero, saan naman kami pupunta? 17 pa lang ako, 15 si David. Wala pang 13 yung 2 naming bunso. Kung sa butuan lang kami, mabilis kaming mahahanap ni Papa. Kung sa malayo naman, wala naman kami makakilala doon. Diyos ko, tulungan niyo naman po kami. Bigyan niyo po sana ako ng magandang plano. Nagmamakaawa ako. Tinatalo na ako ng antok kaya sinarado ko na ang mga bintana ng kwarto ko. Humiga na ako at nagtalukbong ng kumot. Ni hindi na nga po ako nakapagpalit ng damit. Pumikit ako ng suot ang gamit ko noong biyahe. Agad naman po akong nakatulog, subalit hindi pa man ako nahihimbing ay muli nang nagising ang diwa ko. Gising, ngunit pinilit ko lang na manatiling nakapikit. Di ko rin inalis ang kumot na nakatalukbong sa akin. Kinapa ko rin ang benditadong rosaryo na nasa bulsa ng pantalon ko. Ang lamig. Ang lamig ng hangin at amoy basura. Nandiyan na naman siya. Sinundan niya ako hanggang dito pa uwi. Diyos naman, ano ba kasing kailangan niya sa akin? Diyos ko, sana pala di na muna ako umuwi. Baka mapano mga kapatid ko. Sino yun? May tao rito sa kwarto ko. Lumabas. Saan kaya yung pumunta? Ano gagawin niya sa mga kapatid ko? Sir Jupiter, narinig ko ang mga yabag ng kung sino na lumabas sa kwarto ko. Tumawid iyon ng pasilyo tapos narinig kong nagbukas sara ang pinto ng kwarto ni Papa. Sa kilabot ko ay pinilit ko pa ring manatiling nakatago sa loob ng kumot. Ramdam na ramdam ko ang kakaibang lamig ng hangin, pati na ang mga insektong dumadapo sa kumot ko. Amoy na amoy ko rin ang napakabahong samyo ng basura, katulad sa amoy ng tambakan sa likod ng restaurant. Ilang sandali pa. Sino ka? Anong ginagawa mo rito sa kwarto? Ano nangyayari doon? Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Ano ba kasing... Sus Maria Josep! Ba't puno ng basura tong kwarto ko? Nagulantang ako sa nakita nang alisin ko ang kumot sa mukha ko. Napakadaming basurang nagkalat sa sahig ng kwarto ko. Mga lata, pambalot ng pagkain at kung ano-ano pa. Pati nga po mga bulok na gulay. Prutas at karne ay meron din. Bukod pa, napakarami ring mga langaw, ipis, daga at uod sa mga basurang yon. Sinamahan pa po yun ng nakakadiring putik at burak. Hanggang sa muli kong naalala si Papa. Pinilit kong bumaba sa sahig at lumakad papunta sa pinto. Sinisikap na iwasan ang mga nakakadiring peste na naroroon. Anong klaseng multo ba kasi ito nang gugulo sa akin? Tulo. Saglala. Si Papa. Paano nangyayari sa inyo? Papa!
Papa! Lumayo ka sa akin! Layuan mo ako! Lumayo ka sa akin, demonyo ka! Lumayo ka! Lumayo ka! Lumayo ka! Ano po bang sinasabi niyo? Ano ba kasi nangyari dito, Pa? Sinaktan niya po ba kayo? Papa naman, sagutin niyo ako. Baka mamaya niya isunod niya mga kapatid ko eh. Umalis ka na! Iwan mo na ako! Matagal ka na dapat wala sa mundong to! Hindi ka na dapat naririto! Lumayas ka na! Layas na! Demonyo ka! Demonyo! Kilala niyo ang multo? Alis na! Ayoko pa mamatay! Ayoko pa! Nagtiim ang mga bagang ko sa mga sinabi ni Papa Dante. Sisiga-siga sa loob ng bahay namin pero takot mamatay. Isa siyang nakakadiring nilalang. Mas nakakadiri pa sa mga pesteng sumalakay sa kwarto ko. Di ko na siya matiis, Sir Jupiter, kaya lumabas na ako sa kanyang kwarto. Pinangako ko sa sarili na hindi ko siya sasaklolohan kapag nagsumigaw siya ulit. Oh, dyan ka pala galing kay Papa? Anong nangyari doon, ate? Bakit kung makasigaw, kala mo minamaligno? Buti na lang talaga malayo ang mga kapitbahay natin eh. Baka isipin nila pinapatay na natin yung gagong yan. Minamaligno nga si Papa David. Anong minamalignong sinasabi mo, ate? Halika, sumunod ka sa akin sa kwarto ko. Oh, anong meron? O ayan, tumingin ka sa loob. Anak nang, anong nangyari rito? Bakit nagbukong tambakan ng basura tong kwarto mo, te? Hindi ko alam kung maniniwala ka ba, David. Pero, ganito kasi, may kaluluwang dumikit sa akin. Kaluluwa? Dumikit sa'yo? Sino? Hanggang ngayon, hindi ko pa kumpirmado kung sino. Naisip kong baka si Mama. Kasi gusto niyang kunin tong kwentas ko eh, pero mukhang hindi naman. Basta, nagsimula lang to dun sa restaurant na pinasukan ni Mama dati. Ang nakapagtataka lang, wala naman daw nararamdamang kakaiba yung ibang mga nagtatrabaho dun. Nagsimula lang ang mga paramdam nung dumating ako, tapos dun mismo sa tambakan ng basura ko sa unang naramdaman. So, kaya ka umuwi? Kasi inisip mo matatakasan mo siya kapag lumayo ka? Sorry David, dinamay ko pa kayo. Ate, wala kang kasalanan. Ayos lang yun. Mas mabuti nga na umuwi ka eh. Baka kasi mapano ka pa dun. Tapos wala yung powers ko para iligtas ka. Sira. Pero seryoso po, mas okay siguro kung humingi tayo ng tulong sa isang espiritista o albularyo, ate. Sa totoo lang David, ikatlo ka na sa nagsabi sa akin yan. Siguro nga, kailangan ko na talagang lumapit sa albularyo. Ang problema ko lang talaga ang gagastusin para dun eh. May kilala ako, ate. Lola ng kaklase ko. At di siya nagpapabayad. Talaga? Magaling ba yan? Hindi natin malalaman kung di natin susubukan. Wala namang bayad eh. Wala namang mawawala sa atin. Kung sa bagay. Hayaan niyo po. Bukas na bukas ay pupuntahan ko yon. Malapit lang naman ang kanila. Ano ba kasi kailangan mo sa akin? Tigilan mo na ako! Si Papa, ayan na naman siya. Hayaan mo na. Kung mamamatay yan, di mabuti. Mas mainam pa siguro kung siguraduhin na lang natin hindi niya mabubuksan yung pinto. Oo, galit ako kay Papa. Galit na galit. Pero nakakalungkot ding isipin ganito ang pamilya natin dahil sa kanya. Alam ko, David. Alam ko. Sir Jupiter, mayat maya ang pagdaing, pagsumigaw at pagpalahaw ni Papa Dante noong gabing yun. Pero hindi talaga namin siya pinupuntahan sa kanyang kwarto. Ang ginawa namin ni David ay itinuon ang pansin sa dalawa pa naming mga bunsong kapatid. Nagdarasal na sana hindi sila galawin ng nanggagambalang multo.
Nanatili lang kami sa kanilang silid. Ilabas ko rin ang benditadong rosaryo ni Aling Mariana at isinabit iyon sa may doorknob. Hindi ko alam kung tatalab ba yung pangdepensa, pero tanging Panginoon lang ang pwede kong kapitan nung mga oras na yon. Umaga na. May pasok ka pa, di ba David? Paano yan? Wala ka pa maayos na tulog. Hindi na muna ako papasok, te. Mas kailangan unahin tong problema natin ngayon. Tahimik na naman si Papa pero kakaiba pa rin ang lamig at masyado nang matindi ang amoy ng basura rito sa bahay. Ibig sabihin, nandyan pa rin yung multo. Kaya pupuntahan ko na lang yung lola ng kaklase ko. Sigurado ka bang matutulungan niya tayo? Hindi, pero yun nga po. Wala namang mawawala kung susubukan. Tigilan mo na ako, ano ba? Lumayas ka na! Ayan na naman. Tingnan muna natin si Papa, ate, para masabi ko sa albularya kung ano nang eksaktong nangyayari ngayon. Sige. Agad naming pinuntahan ni David ang kwarto ni Papa. Sa labas pa lang ng saradong pinto ay halos nanununtok na ang amoy ng napakabahong basura mula sa loob. Binuksan namin ang pinto at hindi na ako naggulat sa nakita. Nagkalat ang mga basura sa sahig. Napakarami ring mga insekto, daga at mga uod at si Papa naman mismo. Tigilan mo na ako! Tama na! Ayoko na! Pagod na pagod na ako! Si Papa, ano nangyayari sa balat niya? Nahaagnas? Naduduwal ako. Nakakadiri. Hindi ko kayang tingnan ng matagal ang kalagayan ni Papa noon, Sir Jupiter. Nasusuka ako. Puno kasi ng sugat-sugat ang kanyang balat at matindi ang pagnanaknak. Kung titignan ay nagmumukha na siyang may malalang ketong o di naman kaya ay naaagnas na bangkay. Akma na sana akong babalik sa kwarto ng mga kapatid ko nang bigla naman akong pigilan ni David. Ate, teka. Tingnan mo yung leg ni Papa. Di ba, kwintas mo yun? Oo nga no. Teka, paano nawala yan sa liig ko? Hindi na talaga maganda to. Sige na David, puntahan mo na yung albularya. Ako naman, dadaling ko muna yung dalawang bunso natin sa kapitbahay. Hindi nila pwede makita si Papa. Sige po, ate. Dali-daling lumabas si David para puntahan ang albularya. Sinarado ko naman ulit ang pinto ng kwarto ni Papa bagamat hindi ko na mapuntahan ang mga bintana para isarado. Napakarami na kasing mga peste na nagkalat sa buong kwarto. Pinuntahan ko na lang ang mga kapatid ko. Ginising ko sila. Pinagbihis at agad na hinatid sa isa sa mga kapitbahay namin. Ilang minutong lakaran pa po yun kasi nga hindi magkakatabi ang mga kabahayan sa amin. Pasensya na po talaga Aling Marie. May matinding problema lang po kasi kami kay Papa ngayon eh. Gusto ko lang siguraduhin ligtas tong dalawa. Susunduin na lang po namin sila ni David mamaya. Pagkatapos kong maihatid ang mga kapatid ko ay mabilis na akong bumalik ng bahay. Sa labas pa lamang ng bakuran ay amoy ko na ang napakabahong samyo ng basura mula sa loob. Kita ko rin nakarating na rin ang bakuran ng mga insektong gumagambala kay Papa. Lumulusot sila sa bukas na bintana at mga siwang ng dingding. May mga lumalabas na rin sa mga siwang ng pinto sa may sala. Pahiwatig na sinasakop na talaga nila ang buong bahay. Ayoko na! Ayoko na! Diyos ko! David, nasan ka na ba? Mami, nagmamakaawa ako. Tigilan mo na ako. Tama na. Ha? Ami? Sinong Ami? Kilala ni Papa ang multo? Teka, ano yun? Nahintakutan ako ng matanawang laksa-laksang mga insekto sa loob ng kwarto ni Papa.
Nagkukumpulan ang mga ito at kumukorteng taong nakatayo sa likod ng bintana. Hugis katawan ng babae ang kanilang nabubuo. Napansin ko rin ang ulo nito ay nakabaling sa kama ni Papa. Ilang sandali pa, unti-unting nagiging malinaw ang kanyang mukha. Kitang-kita ko ang nanlilisik niyang mga matang nakapako sa direksyon ni Papa. Kumpirmadong hindi siya si Mama, ngunit pamilyar sa akin ang kanyang itsura. Sinong babae niyan? Hindi ko siya maalala ng malinaw pero sigurado ako nakita ko na siya dati. Saan ko nga ba? Ate Shelly, andito na kami. Heto na po si Manang Ansing. Kumusta po, Manang? Por Diyos, por Santo. Napakadilim. Napakabigat. Puno ng galit. Anong meron sa kaluluwang yan? Nakikita niyo po siya, Manang? Oo. At ramdam na ramdam ko ang napakatinding galit niya sa inyong ama. Kay Papa? Kay Papa Dante po mismo, Manang? Hindi po ba siya isang kaluluwa lang na dumikit kay ate mula sa restaurant? Oo, David. May personal na galit ang kaluluwang yan mismo sa ama ninyo. Maaring nagkataon lang na napunta ang ate mo sa lugar na yun. Pero nagkataon ding nakasalubong niya ang kaluluwang yan na may galit sa papa ninyo. Ano naman po ikakagalit niya kay Papa? Yan ang susubukan nating alamin. Siguradong andoon ang susi kung paano siya mapapatahimik. Hindi nga lang to magiging madali. Una pong ginawa ng albularya ay nakiusap sa amin na magsiga sa bakuran. Isa sa likod at isa sa harap. Kailangan daw kasing mabawasan muna ang mga insektong nasa loob at labas ng bahay. Agad naman namin iyong sinunod ni David. Nagsunog kami ng mga tuyong dahon at sanga. Nilagyan din ng insenso ni Manang Ansing ang dalawang apoy. Pagkatapos po noon ay pumwesto kami sa bandang gilid ng bahay sa tapat mismo ng bintana ng kwarto ni Papa Dante. Tulong! Tulungan niyo ako! Ayoko na! Pagod na ako! Saklolo! Sa ngalan ng Panginoong Hesus, kung sino ka mang nanggagambala sa pamilyang ito, kausapin mo kami. Bigyan mo kami ng pagkakataong marinig ang iyong hinaing. Hayaan mong tulungan ka naming pahupain ang iyong galit. Diyos ko, ano kaya talaga ang punot dulo ng lahat ng to? Sa ngalan ng Panginoon, inuutusan kita. Sabihin mo sa amin ang iyong pangalan. Sabihin mo sa amin ang iyong kailangan. Kailangan kong pigilan si Dante! Kailangan kong iligtas ang kaibigan ko! Narinig mo rin yun, David? Dinig na dinig, ate. Ano ba ang ibig mong sabihin? Linawin mo ang gusto mong iparating. Pigilan si Dante! Iligtas si Sheila! Pigilan si Dante! Iligtas si Sheila! Pigilan si Dante! Pigilan si Dante! Patayin si Dante! Patayin! Patayin! Mamatay ka, Dante! Mamamatay ka! Mamamatay ka! Wag! Papa! Papa, ano nangyayari dyan? Hindi ito maganda. Masyado siyang malakas. Napakabigat ng inilalabas niyang presensya. Manang! David, alalayan natin si Manang, bilis! Opo, ate. Doon po, sa puno ng aratilis. Nabahala ako nang makitang biglang nanlupaypay ang albularya, Sir Jupiter. Inubo rin siya ng matindi at dumugo ang kanyang ilong. Kaya naman dali-dali namin po siyang inalalayan papunta sa ilalim ng puno ng aratilis. Naroroon lang po iyon sa harap ng bahay. Dinig ko pa rin mula roon ang palahaw ng multo, Sir Jupiter. Paulit-ulit pa rin niyang sinasabing kailangan niyang pigilan si Papa para iligtas si Mama. Ayun nga po at gusto niyang patayin si Papa. At hindi ko alam na may ganoong tao palang may masidhing pagnanais na patayin ang walang kwenta naming tatay. Bagamat nanatili pa rin sa isip ko kung sino nga ba talaga ang amin na yun. Ilang sandali pa po napalingon ako sa bahay nang mapansing lumalaki ang usok ng mga siga.
Umiikot yung usok. Anong nangyayari? Pati yung mga insekto nagsisilaglagan sa lupa. Epekto po ba yan ng dasal ninyo, Manang Ansing? Hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Pati si Papa nanghihina na. Tulungan niyo ako. Mga anak. Suklolo. Ate Ilag! Anong... ano to? Ate! Ate! Huli ko pong natandaan noon ay ang pagsalpok ng kung anong insekto sa noo ko, Sir Jupiter. Pagkatapos ay bigla na lamang dumilim ang paningin ko. Naramdaman kong nawalan ng lakas ang katawan ko bago ako bumagsak sa lupa. Narinig ko pa ang pagtawag sa akin ni David bago unti-unting lumabo ang kanyang boses sa pandinig ko. Sunod ko na lang pong namalayan ang sariling nasa loob ng restaurant na napasukan ko. Subalit, hindi ako mismo ang naroroon, Sir Jupiter. Ibig kong sabihin, isang panaginip ang bumabalandra sa isip ko. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Sheila. Ito talaga, oh. Kinantahan mo pa talaga ako ng buo. Aba, syempre. Special day mo eh. Tsaka, ito gift ko sa'yo. Uy, ano yan? Di ka na dapat nag-abala. Alam ko namang medyo hirap din kayo sa buhay di ba? Buksan mo na. Dami mo pang sinasabi eh. Oh, sige, sabi mo Wow! Gintong kwintas? Butterfly? Mahal tong ganito Hindi Pekeng ginto lang yan. Pero ayos na yun. Yan lang ang afford ko eh. Tsaka alam ko namang magugustuhan mo pa rin. Siyempre, no? Ikaw palang nagbibigay ng regalong ganito sa akin Kaya iingatan ko talaga to. Uy, Ami, thank you talaga rito ha. Wala yun. Ano ka ba? Maliit na bagay. Natandaan ko ang unang beses nang nakita ko ang butterfly necklace na suot ni Mama Sheila. Birthday nga po niya noon. Suot na po niya yung kwintas pagka-uwi kinagabihan. Kwintas na bigay pala ng isang kaibigan niyang kasama niya ring trabahador doon sa restaurant. Isang babaeng kumpirmadong minsan ko na nga pong nakita. At sa pag-uwi ring iyon ni Mama ay sinalubong na naman siya ng mabibigat na mga kamay ni Papa Dante. Dante, ano ba? Nasasaktan ako! Ano na naman bang kasalanan ko sa'yo ha? Aray ko, Dante! Nagmamaang-maangang ka pa, ha? Nagmamaang-maangang ka pang pokpok, ha? Ano ba kasing... Ano ba kasing kasalanan ko sa'yo? Yung kwintas na yan, saan galing yan? Kaninong lalaki galing yan? Kanino ka bumubuka ka? Para lang dyan sa lecheng bagay na yan. Sumagot ka! Ano ba, Dante? Nasasaktan ako! Nagkakamali ka! Hindi ko to nakuha sa kung kaninong lalaki! At hindi ako nanlalaki! Ilang ulit mo nating napag-usapan yung mga walang basihan mong bintang! Dante, ano ba? Hindi kita hinihingian ng paliwanag. Tinatanong kita, tanga! Kanino galing yan? Sagot! Kay Ami! Regalo niya sa akin! Ayan, masaya ka na ba, ha? Kung talagang galing lang yan sa konsentidorang kaibigan mong yan, bakit hindi ka makasagot kagad? Pati ba naman si Ami pinag-iisipan mo ng kung ano-ano? Abay, natural.
Masamang impluensya sa'yo yan. Malay ko bang yan ang lehitimong pokpok, tapos kinukumbinsi ka ring lumandi? Dante, nababaliw ka na! Dante! Ano ba? Ako? Nababaliw? Ha? Ulitin mo yung mga ganyang salita laban sa akin. At hindi lang sa kalangaabuti mo. At yung kaibigan mo, may araw din yan sa akin. Wag! Gagalawin! Si Ami! Sa totoo lang, Sir Jupiter, hindi maintindihan ng mura kong isipan kung bakit hindi maiwan-iwan ni Mama si Papa. Simula noong maliit pa lang kasi ako ay kinamulatan ko na ang halos araw-araw na pambubugbog ni Papa. Tinanong ko si Mama dati kung bakit, pero di naman siya sumasagot. Ang sinasabi lang niya, Anak, kahit balik-balik ta rin man ang mundo, Papa niyo pa rin yun. Irespeto niyo pa rin si Papa Dante niyo. Hayaan niyo. Gagawin kong lahat para hindi niya kayo masaktan. Hindi ko kayo pababayaan. muling nagpalit ang eksenang nakikita ko. Sunod ko namang nakita ang sarili sa labas ng restaurant. Madaling araw na po noon at umaambon. Nakita ko si Mama na lumalakad papuntang sakayan, ngunit nagtaka ako nang makita si Papa na lumapit sa kainan. Yun ay kahit natanaw naman niya si Mama sa may kanto na sumasakay ng pedicab. Ilang sandali pa nakita kong lumabas ng restaurant si Ami. Lumakad siya papunta sa kabilang direksyon at sinundan siya ni Papa. Kumusta, Ami? Dante, anong kailangan mo sa akin? Nakaalis na si Sheila. Isang bagay lang. Huwag ka nang dumikit masyado sa asawa ko, ha? Mamaya kung ano-anong binubulong-bulong mo dun eh. Baka mahikayat mo pang lumandi sa kung kani-kanino. Nasisiraan ka na bang lalaki ka? Bakit ko naman gagawin yun alam kong may asawang tao si Sheila? Abay, malay ko. Iba tumakbo ang utak ng mga katulad mo eh. Katulad ko? Bakit? Ano ba ako? Ikaw nga tong may sayad sa ating dalawa eh. Kaya yung takot mo na baka manlalaki ang asawa mo? Hindi na ako magugulat kung magkatotoo yun. Iiwan ka kasi gago ka. Lasinggero na nga, nananakit na, patapon pa sa buhay. Anong sinabi mo? Bitiwan mo nga ako! Nananakit pala, ha? Ngayon, malalaman mo kung paano ako manakit. Sir Jupiter, sinakal nga po ni Papa Dante si Ami. Nahintakutan ako nang bumalandra sa isip ko ang sunod na pangyayari. Isang tagpong napakapamilyar sa akin. Kinaladkad ni Papa ang babae sa may bakanting lote sa likod ng restaurant. Anong gagawin mo sa akin? Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako, Dante! Ano ka ba? Masyado kang pakialamerang babae ka. Ang dapat sa'yo, mamatay. Galit ka, ha? Galit ka kasi totoo ang mga sinabi ko sa'yo. Dapat talaga iwan ka na ni Sheila eh. Kawawa ang kaibigan ko at ang mga anak ninyo. Walang iya ka talaga, babae ka. Aray, Pinaghahampas ng isang pirasong bakal ni Papa si Ami. Tinamaan ng babae sa may ulo, braso, hita, likod at dibdib at kung saan-saan pa. Nawala nito ng malay sa may tambakan ng basura. Pagkatapos naghukay si Papa ng hindi gaanong malalim na butas. Tsaka niya inilagay doon si Ami. tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako. Walang makakatulong sa'yo rito. Wala. Mamamatay kang babae ka. Mamamatay ka. Hindi. Pagsisisihan mo itong ginagawa mo, Dante.
pagsisisihan ito. Sa ngalan ng Panginoon ng Dilim, isinusumpa ko ang taong ito. Gaganti ako. Hindi! Ami! Bakit nangyari sa'yo to? Sinong may gawa niyan sa'yo? Bakit kanila pinatay at dito pa talaga sa tambakan? Ami! Sheila, pasensya ka na ha, pero dumating kasi ang asawa mo. Nandun ngayon sa loob ng restaurant, hinahanap ka. Ano po? Ano na naman kailangan ng taong yun? Ewan, pero gusto ko raw pauwiin agad eh. Pinipigil nga ng mga gwardya na magwala roon. Ang kaso, ayaw paawat. Kaya puntahan mo na lang bago pa lumaki ang gulo. Ano ba kasing nakain mo at bigla kang nagpunta ron sa restaurant? Tapos nanggulo ka pa. Hindi pa nga tapos ang investigasyon ng mga pulis eh. Bakit? Ayaw mo kong pumunta doon? Ayaw mong mahuli ko kayo ng lalaki mo? Dante naman, ilang ulit ko na bang sasabihing wala akong ibang lalaki? Trabaho lang ang pinunta ko ron. Bukas na bukas din. Lilipat na tayo sa amin sa Agusan. Nasisiraan ka na ba? Tapos ano? Mamamatay tayo ron? Anong kakainin natin doon? Wala nang nagsasaka sa lupa niyo simula nang mamatay ang mga magulang mo. Tapos ayaw mo pang magtrabaho. Kita mo na? Ayaw mo ring lumipat kasi ayaw mong layuan yung kusino mang lalaki mo. Nababaliw ka na. Baka mamaya niyan ikaw ang may gustong iwasan kasi may ginawa ka na namang kalokohan. Dante. Lilipat tayo. Tapos ang usapan. Sir Jupiter, naramdaman kong kumirot ng husto ang ulo ko. Hindi ko manguya ang lahat ng nasaksihan ko sa panaginip na yon. Hindi ko lubos maisip na ganoon na pala kalala si Papa Dante. At nasasaktan akong isiping hindi nalaman ni Mama ang ginawang iyon ni Papa. Ate! Ate! Uy! Ate! David, Ayun, sa wakas nagising ka rin. nakatulog ako. Opo, halos 1 oras din. Si Papa, ano nang nangyayari? Oh, huwag mong masyadong biglain ang sarili mo, Ining. Manang Ansing? Manang, nanaginip po ako kanina. Sa palagay ko, sinadya yung ipakita sa akin ng multo ni Ami. Talaga ate? Anong napanaginipan mo? Si Amy. Si Amy. Matalik siyang kaibigan ni Mama Sheila. Tapos, pinatay ni Papa at niliping sa tambakan ng basura. Ano? Jesus Mariusep, kung ganon, yun ang dahilan kung bakit nang gagalaiti ang kaluluwang iyan. Lumalabas na ganun nga po, Manang. Kung ganoon, wala akong magagawa para palayasin ang kaluluwang iyan. Binibigyan lamang niya ng hustisya ang sarili niyang kamatayan. Noon din po, Sir Jupiter, napansin naming tahimik na ang bahay. Hindi na dumadaing o pumapalahaw si Papa mula sa loob. Ilang minuto pa unti-unti na ring naglaho ang napakabahong amoy basura. Nawala rin maging ang natira sa mga nagkalat na peste sa paligid. Noong wala na kaming maramdamang mabigat na presensya ay pumasok na kami sa loob. At doon tumambad sa amin ang bangkay ni Papa Dante. Nakasiksik sa isa sa mga sulok ng kanyang kwarto. Kamamatay pa lang pero napakatindi na ng pagkaagnas.
naliligo sa dugo at nana at lusaw na ang ibang laman. Kapansin-pansin ding may mangilan-ngilang mga uod na talagang nanunuot sa kanyang kalamnan. Nasa liig niya ang gintong butterfly necklace. Kinuha ko iyon at binulsa. Nalungkot ba ako? Opo. Nalungkot ako pero hindi dahil namatayan kami ng ama. Kundi dahil sa ganun ang sinapit naming magkakapatid. At lahat ng yun ay dahil kay Papa. Hindi dahil sa kaluluwang gusto lang maghiganti. Inasikaso po namin ang katawan ni Papa. Dinala namin iyon sa pampublikong punerarya at hinanda para iburol. Ang bahay naman ay nilinis namin, Sir Jupiter. Swerteng nahanap ko pa naman ang ilang libong piso na itinago ni Papa. Sapat na yun para makalipat kami ng lugar at makapagsimula ng bagong buhay. Ginawa nga po agad namin yun matapos ang libing, subalit dumaan muna kami ng Butuan dahil may kailangan lang akong gawing isang bagay. Salamat sa pagdalaw mo dito sa puntod ni Ame Shelley. Patawad kung naglihim at nagsinungaling man ako sa iyo. Ang gusto ko kasi ikaw mismo ang makatuklas ng katotohanan. O kung di man kaya ay si Ame ang makapagsabi sa iyo. Ang totoo niyan, alam ko talaga ang lahat. Hindi ko nakita ang mismong krimen pero nakikita ko ang multo ni Ame sa bakanting lote. At siya na mismo ang nagsabi sa akin ang nangyari. At siya rin ang nagsabi kung anong gusto niyang gawin. Ayos lang po, Mang Imeng. Ang mahalaga, alam ko na ngayon ang lahat. Tsaka gusto ko rin magpasalamat na maayos kay Ate Ami. Isa siyang tunay na kaibigan para kay Mama. Nakakalungkot lang at ganun ang sinapit niya kay Papa. Kaya nga, naisip ko pong isauli na lang tong kwenta sa kanya. Hindi ko nga lang inakalang pati yan ay kukunin niya sa'yo. Ang alam ko kasi regalo niya yan sa mama mo, di ba? Di natin yan masasagot, Mang Imeng. Pero siguro dahil ayaw niyang may kung anong naguugnay pa sa aming magkakapatid sa nangyari. Siguro ito ang paraan niya para tulungan kaming makapagpatuloy sa buhay. Siguro nga. O siya, mag-iingat kayong apat ha. Naway gabayan kayo ng Panginoon. Matapos ang lahat, Sir Jupiter, napadpad kami ng mga kapatid ko sa General Santos City. Nakapagsimula nga po kami ng bagong buhay dito. Naging mapayapa ang takbo ng kapalaran namin. Hindi man kami nakaangat sa usaping pananalapi, naging masaya at kontento naman kami. Sa ngayon po, may pamilya na ako at ganon din si David. At sinisigurado naming hindi mauulit sa aming pamilya ang malagim na nakaraan namin sa kamay ni Papa. Mabuhay Kwentong Takipsilim Community. Kumusta po kayong lahat? Isang maganda at maaliwalas na araw po sa inyo. Lalong-lalo na sa mga taong nasa likod ng napakagandang channel na ito. Kabilang na si Sir Jupiter. Thank you. Gusto ko lang po sanang i-share itong experience na pinagdaanan ng pamilya namin noong bagong lipat pa lang kami rito sa Taguig. Ako nga po pala si Iris. I'm a 32-year-old female safety officer sa isang manpower agency, though marketing po talaga ang tinapos ko noong college. Ang layo, di ba? Anyway, itong kwentong isi-share ko po sa inyo ngayon ay nangyari mga 15 years ago na rin ang nakakalipas. If I remember it right, it was year 2008. First year college pa lang ako noon. Habang ang kuya ko naman pong seaman ay kasasampa lang ng barko.
Kare-retire lang ng papa ko sa trabaho niya bilang isang supervisor sa isang food company. Kaya nabayaran po siya noon ng malaki. Ginamit niya ang pera bilang pambili ng isang bagong bahay sa Taguig na ibinebenta noon ng rush sa bagsak presyong halaga. Kasama ang lahat ng furnitures at iba pang mga gamit sa loob ng bahay. Siyempre, ginrab na agad yun ni Papa since ilang taon na rin naman kaming nangungupahan at gusto na raw nila ni Mama na mag-settle sa iisang bahay. Oh, anong tingin niyo sa bahay na to? Ayos ba? Maganda naman. Simple pero maluwag at maaliwalas ang paligid, no? Ba't kaya binenta to ni Mrs. De La Cruz, sobrang mura. Kasama pang mga gamit. Tinitingnan ko kanina, marami pang bagong furniture at appliances dito. Ang tawag doon, mahal, blessing. Magmamigrate na raw kasi sa Europe si Mrs. De La Cruz. Kaya kailangan niya nang ibenta agad tong bahay. Eksakto naman pinsan niya yung dati kong kasamahan sa trabaho. Kaya sa akin agad na i-offer to. Nga pala, Iris anak, i-video call mo nga yung kuya mo't nang maipakita natin sa kanya tong bahay. Sige pa, wait lang po. Hi kuya! Hulaan mo kung nasan kami ngayon ni na Papa at Mama. Nasa bagong bahay na kayo? Naks naman! Sana pala hindi muna ako sumampa last month. Ay, nako anak. Sana nga nandito ka. Namimiss ka na namin ng tatay mo Ganda ng bahay bakit binenta ng mura? Yan nga rin ang tanong ko sa papa mo Baka naman haunted yan Mag-ina talaga kayo, no? Alam mo anak, sabi ko nga sa mama mo, blessing ang tawag dito. Pasalamat na lang tayo sa atin na punta tong bahay. Ayaw niya nun. Hindi na tayo mangungupahan. Joke lang naman po yun, Pay. Ang ganda nga Parang na-excite na nga akong umuwi kahit 1 month pa lang ako rito sa barko. O siya, sige na po mama, papa, bunso. Limited lang po yung oras ko para makatawag Bukas na lang po ulit Oh, sige anak. Ingat ka dyan. Masaya ang pamilya namin, Sir Jupiter. Close kami ni Kuya Ethan sa mga magulang naming sina Jaime at Rowena. Hindi naman perfect ang buhay namin pero masasabi kong kontento na po kami sa buhay namin. Yun nga lang, syempre sa buhay, hindi naman mawawala ang pagdating ng pagsubok. Siguro mga 1 linggo pa lang kami nakatira sa bahay na yon nang makatanggap kami ng tawag mula sa tita naming nag-aalaga noon sa lola kong may sakit. Ate Rowena, huwag kang mabibigla sa sasabihin ko Anong nangyari? Ang nanay. Edna, sumagot ka! Ate, wala na ang nanay. Ano? Ang nanay ko! Sa pagkawala ni Lola Sir Jupiter, doon po nagsimula ang lahat. Halos 2 linggo ring ibinurol si Lola noon, Sir Jupiter, dahil hinintay pa naming makauwi muna si Kuya Ethan.
Ang gusto po kasi ni Mama ay buo kaming pamilya kapag inihatid niya namin si Lola sa kanyang huling hantungan. Yun din daw po ang gusto ng lolo ko na ng mga panahong yun ay malakas pa naman. Ay, anak. Nakapaghanda ka na ba ng damit na susuotin mo bukas sa libing ng lola mo? Puting damit ang isuot mo, ha? Yun daw ang bilin ng lolo mo, eh. Opo, Ma. Magpahinga na po muna kayo. Kami na lang po muna ang tatao sa labas. Wala pa po kayong tulog eh. Sige, anak. Mukhang kailangan ko na nga ng tulog. Mabigat ng talukap ng mga mata ko, eh. Lumabas ka na lang pagkatapos mo maghanap ng susuotin mo, ha? Kumilos na rin naman ako agad pagkatapos akong sabihan ni Mama. Nagsimula po akong buksan yung closet na pinaglagyan ko ng mga damit na hanggang ng mga sandaling yun ay hindi ko pa rin naaayos. Sa paghahanap ko ng susuotin sa closet na yon na isa sa mga dating gamit na naroon sa bahay, may nakita akong isang kalendaryo. Normal na kalendaryo lang naman siya na gawa sa karton na inililipat yung pages kada magpapalit ng buwan. Hindi naman ito mukhang sobrang luma pero hindi rin naman mukhang bago. Kaya lang ang nakapagtataka po ay wala doong nakalagay na taon. Tapos may ilang mga petsa doon na binilugan ng kulay pulang marker. August 5? Teka, ito yung date na namatay si Lola. Medyo nagtaka po ako nang makita kong yung isa sa mga dates na may bilog ay ang eksaktong araw kung kailan namatay si Lola. Yun lang ang tanging date na may bilog sa buwang yun. Kaya sinubukan kong tingnan yung iba pang months ng kalendaryo at nakita kong nakabilog din yung date kung kailan magpo 40 days si Lola. September 15. Pero nagkibit-balikat na lang ako, baka coincidence lang. Kaya initsa ko na lang yung kalendaryo at itinapon yun sa maliit na basurahan sa kwarto ko. Ayoko po talagang mag-isip ng negative noon since medyo expected naman na naming hindi na talaga magtatagal si Lola. Ayon din mismo sa doktor niya dahil nga po marami na siyang complications that time dahil na rin sa katandaan. Nawala na sa isip ko ang tungkol dito, Sir Jupiter, hanggang sa sumapit na nga po ang 40th day ng kamatayan ng aking lola. O mahal, nandito na tayo. Mauna na muna kayong bumaba ng mga bata at hahanap lang ako ng paparadahan na itong sasakyan. Sino ba kasi itong mga nakapark sa labas ng bahay ni na tatay? Nakaharang naman masyado sa kalsada eh. Ay, si Edna yata yun ah. Bakit umiiyak? Anong nangyari? Teka, oo nga no, sandali. Sa tatay ba yung nasa stretcher? Ayun o, binubuhat ng mga lalaki papasok sa ambulansya. Diyos ko po, ano bang nangyayari? Sandali, bababa ako. Edna, ano nangyari kay tatay? Ano to? Bakit ang daming dugo? Ate.
Nang araw ding yun, Sir Jupiter, pumanaw ang lolo ko. Sumunod po agad siya kay Lola. Sobrang naging biglaan ng lahat. Kaya halos manlumo po talaga si Mama ng mga panahong yun. Kinailangan pa nga namin siyang i-confine sa ospital ng mga 3 araw dahil talaga pong nag-collapse ang katawan niya dahil sa sobrang stress. Isang araw nasa bahay ako noon at naghahanda ng susuotin ko dahil nakapagdesisyon akong doon po muna ako magsistay sa bahay na Tita Edna kung saan nakaburol si Lolo. Kumukuha ko ng mga damit sa closet nang may makapa akong bagay sa ilalim ng bunton ng mga damit ko. Teka, itinapon ko na tong kalendaryong to ah. Medyo kinabahan ako nang makita ko ulit ang kalendaryong yun sa closet ko, Sir Jupiter. Parang nakaramdam ako ng pananayo ng balahibo. Bigla kong nabitiwan yung kalendaryo at muli ay itinapon ko yun sa basurahan. Ganun pa man ay hindi pa rin po ako nagsabi sa parents ko tungkol doon. Iniisip ko na baka coincidence lang ang lahat. Sinubukan ko pong kalimutan ang tungkol sa kalendaryong yun hanggang sa mailibing na rin ang lolo ko. Nagpalipas po muna sina Mama ng mahigit 1 taon bago sila nagdesisyong iparenovate na sa wakas ang bahay namin. Second year college naman ako ng mga panahong ito. Kahit papaano nakalimutan ko na po talaga ang tungkol sa misteryoso at kakaibang kalendaryong yun. Pero minsan ay sumasagi pa rin yun sa isip ko, kaya isang beses ay nabanggit ko yun sa best friend / schoolmate kong si Jaya. Baka naman masyado ka lang nag-overthink tungkol doon, Bes. Coincidence lang yun, wag mo masyadong isipin. Ay, ewan ko ba. 1 taon na mahigit mula nang itinapon ko yun pero naaalala ko pa rin. Napanaginipan ko pa nga yun kagabi eh. Alam mo, stress ka lang eh. Gusto mong sumama sa akin? Gala tayo sa mall. O sige, total tapos naman na ngayon yung exam week eh. Sa mall na lang tayo magkita mamaya. Magpapaalam lang ako kina Mama. Sige, Bes. Text mo na lang ako ha. Bye! Bye! Nang araw na yun, nagpaalam agad ako kina Mama tungkol sa lakad namin ni Jaya. Siyempre pinayagan naman ako. Basta ang sabi nila sa akin, wag lang daw akong magpapagabi. Naghahanda na ako ng isusuot ko noon bago pa ako maligo. Pagbukas ko pa lang sa closet ko, Sir Jupiter, nagulat ako sa nakita ko. Nasa ibabaw mismo ng mga nakatupi kong damit yung kalendaryong kani-kanina lang ay pinag-uusapan namin ni Jaya. Talagang nagtayuan po agad ang mga balahibo ko noon. Lalo na nang makita ko yung date na nakabilog mismo doon sa page na bumubungad sa kalendaryo. November 9. Yun din mismo ang date ng araw na yun. Ilang minuto rin po akong nakatitig doon habang pinangingilabutan. Paano ka kung nangyaring nandun na naman yun sa closet ko? Ilang beses ko na yung itinapon. Ilang beses ko na itong tinapon na. Ano bang klaseng kalendaryo to? Si Jaya tumatawag. Hello, Jaya?
Buti tumawag ka. Alam mo ba? Iris, tulungan mo ako. Na-aksidente ako. Tulong. Ano? Nasaan ka ba, Jeya? Anong nangyayari sa'yo? Jeya? Jeya! Pero hindi na ako nagawang sagutin ni Jeya, Sir Jupiter. Basta na lang pong naputol yung tawag. Literal akong nanigas noon sa kinatatayuan ko hanggang sa nabitiwan ko na lang yung cellphone ko. Eksaktong pasok ni Papa noon. Nakita niya po akong walang boses na umiiyak sa gilid ng closet ko habang hawak ko yung kalendaryo. Kalas-kalas yung cellphone kong bumagsak sa sahig kaya nag-alala po agad si Papa. Papa, si Jeya po tumawag sa akin. Na-aksidente raw siya. Kahit po si Papa na tarantarin ng mga oras na yun. Kinontak agad namin yung mga magulang ni Jeya at sabay-sabay naming hinanap kung saang lugar ba siya na aksidente. Doon po namin siya natagpuan sa isang ginagawang tulay malapit sa kanila, Sir Jupiter. Nahulog po doon yung motorsiklong dala-dala niya. Medyo paslide kasi yung daanang yun. Hindi po yata nakontrol maigi ni Jeya yung pagbaba niya, kaya dumire-diretso siya doon sa may malalim na part pababa sa ilog. Matarik po yun, maraming bato. Wala namang pong harang yun noon, kaya si Jeya tuloy-tuloy na dumausdos pababa. Iyak ako ng iyak, Sir Jupiter, nang makita ko si Jeya na nakapamulat pa habang nababalutan siya ng dugo sa buo niyang katawan. Kaya pala hindi na niya nagawang sumagot sa akin noon kasi tumama pala yung leeg niya sa isang nakausling bato. Dead on arrival po nang dalhin namin siya sa ospital. Halos hindi po ako mapakalma ni na Mama at Papa kahit hanggang noong umuwi na kami. Hindi ko rin po nagawang bitiwan yung kalendaryo kaya nagtaka na sina Mama at Papa kung ano ba yun. Doon ko sinabi sa kanila ang lahat. Simula pa po nung nawala si Lola. Nang una kong makita yung kalendaryo. Bakit hindi ka agad nagsabi, anak? Hindi ko kasi alam, Mama. Akala ko coincidence lang ang lahat. Pero iba na po talaga ang kutob ko. Pakiramdam ko po may something dito sa bahay na to eh. Hayaan nyo, magtatanong-tanong ako sa mga kapitbahay kung may nakakaalam ng history nitong bahay na to. Hindi naman po kasi kami nagkaroon dati ng pagkakataong makipag-interact noon sa mga kapitbahay namin, Sir Jupiter. Dahil na rin po sa sunod-sunod na mga pangyayaring yun sa buhay naming mag-anak. Pero nang magtanong-tanong nga po si Papa sa labas, doon nabigyan ng kasagutan ang lahat ng tanong namin. Pasensya na kayo. Hindi ko na sana binili yung bahay na to eh. Nabulag lang kasi ako sa murang presyo. Malala pala yung nangyari sa bahay na to. Alaman lang akong kaalam-alam na may pinatay pala rito. Ha? Ano? Sino raw? Diyos ko po, Jaime. Yung asawa at anak ni Mrs. De La Cruz. Dito sila pinatay.
Isa sa mga kabarangay nila noon ang may gawa. Ang mag-asawang De La Cruz ang mga dating may-ari ng bahay na to. Meron daw silang isang anak na special child, James ang pangalan. May kondisyon daw yung bata pero matalino. Yun nga lang nilalayuan ito ng mga tao sa lugar nila dahil may kakaibang kakayahan din daw ang batang ito. Sabi pa nga ng mga kapitbahay, karma raw po ng mag-asawa na nagkaganoon ng anak nila. Masasama raw kasi ang ugali ng mag-asawang De La Cruz at may usap-usapan pang galing daw po sa iligal ang pera ng pamilya nila. Although wala naman pong patunay ang issue na to, at wala rin kaming alam tungkol sa ibang detalye. Anyway, si James po, may kakayahan daw ang batang ito na hulaan ang eksaktong buwan at araw kung kailan mamamatay ang isang tao. Yung kalendaryong nakuha ko pagmamay-ari daw mismo yun ni James. Ipinagawa mismo yun ng mag-asawa para doon na lang itala ni James ang mga petsang lumalabas sa hula niya. Nang sa ganun, ay hindi na ron ito kailangang ipagsabi pa yun sa mga tao. Kaya lang makulit daw talaga ang bata. Madalas pa rin daw itong tumakas para magbigay ng babala sa mga kapitbahay nila kahit na marami nang nagagalit sa kanya. Hanggang isang araw, nilapitan daw ni James ang isang bata. Anak ito ng dating tanod sa barangay nila na natanggal sa trabaho dahil sa isyu ng paggamit ito ng pinagbabawal na gamot. Sabi raw po ng isa naming kapitbahay kay Papa, nilapitan daw ni James yung bata at sinabing ng araw ding yun ay mamamatay na ito. Narinig daw yun ng tatay nitong tanod kaya galit na galit ito kay James. Kumuha pa raw ito ng patpat para sana ipalo yun kay James pero pagtalikod nito, hindi niya namalayang tumawid pala ulit yung anak niya at nasagasaan ito ng dumadaang motorsiklo. Nagkatotoo po ang hula ni James. Dahil doon lalo raw ng galaiti yung tanod. Ilang beses daw nitong pinagbantaan ang buhay ng mag-anak na De La Cruz kaya inireport na rin nila ito sa pulis. Mga ilang linggo rin daw nagtago yung tanod. Hanggang isang gabi, umuwi si Mrs. De La Cruz noon galing sa trabaho pero hindi niya akalaing isang karumal-dumal na senaryo ang madadatnan niya sa bahay nila. Bumungad daw sa kanya yung nakahandusay na katawan ng mag-ama niya sa sahig. Naliligo sa sarili nilang dugo. Pinasok pala ito ng dating tanod na lulong sa masamang bisyo at doon mismo sa bahay nila ay nilagutan niya ng hininga ang mag-ama. Sa sobrang trauma daw ni Mrs. De La Cruz noon ay kinailangan siyang ipasok sa isang psychiatric hospital sa loob ng ilang taon hanggang sa tuluyan na siyang makarecover. Nahuli naman daw po ang gumawa nun. Nasentensyahan din ito ng habang buhay na pagkakakulong. Samantala yung bahay naman po ilang taon ding naging abandonado hanggang sa mag-decide si Mrs. De La Cruz na iparenovate ito at paupahan. Pero wala raw nagtatagal na tenants sa bahay na yun. Wala naman daw pong nagpaparamdam dito pero halos lahat daw ng tumitira sa bahay na to ay nakakaranas ng mga hindi may paliwanag na pagkamatay ng mga mahal nila sa buhay. Katulad po ng nangyari sa amin.
Nang malaman po namin yun ay nagdesisyon si Papa na ipabless muna yung bahay. Pagkatapos ay gusto na rin po sana nilang ibenta ulit ito sa mas mababa pang halaga. Pero kinausap naman sila ng pari. Bakit kayo aalis? Sa inyo na ang bahay na to. Hariin yung sa inyo ito. At walang ibang pwedeng tumira dito nang walang pahintulot nyo. Kundi kayo at ang Espiritu Santong isinugo ng Panginoon. Huwag niyong katatakutan ang sarili niyong bahay dahil yan ang gagamitin ng demonyo para magawa nilang pasukin ang inyong mga isip. Bakit kayo matatakot kung naniniwala kayong kasama niyo ang Diyos na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat? Parang napaisip po noon ang parents ko tungkol sa sinabi ni Father. Kaya binago nila ang desisyon nila. Mabuti na lang po talaga, Sir Jupiter, at matatag din ng pananampalataya ng pamilya namin. Kaya kahit nakaramdam kami ng takot ay hindi kami pinangunahan nito. Isinorender ko nga po pala yung kalendaryo sa simbahan para sigurado akong hindi na yun mapapabalik sa akin. Simula po noon naging normal na ulit ang buhay naming mag-anak. Kahit pa may mga pagkakataong sumasagi pa rin sa isip ko ang mga nangyari noon. Ang ginagawa ko lang pong panlaban dito ay dasal. Sa tuwing nakakaramdam ako ng takot ay nagsisimba ako. Kaya nadala ko rin po yun hanggang noong nagkaasawa na ako. At ngayong may mga anak na kami. Sa ngayon ay doon pa rin po sa bahay na yun nakatira si Mama at Papa at kasama si Kuya at ang asawa niya. Nawala na rin naman po yung parang negative vibes ng bahay dahil masasabi kong successful naman ang kuya ko ngayon. Nakapagpundar nga po siya ng mga negosyong ginagamit niya ngayon para pang suporta kina Mama at Papa at sa sarili niyang pamilya. Alam kong kakaiba ang kwentong ibinahagi ko sa inyo ngayon. Walang multo, engkanto, aswang, o kung ano-ano pang mga nakakatakot na elemento. Pero sana po ay nagustuhan niyo pa rin itong pakinggan. Lalo pat ito ay tunay na nangyari sa buhay namin. Gusto ko lang po talaga kayong paalalahanan na may mga bagay talagang nangyayari sa mundo na kahit na anong gawin natin ay hindi natin kayang ipaliwanag. Ang mahalaga lang po ay panatilihin sana natin ang matatag na pananampalataya. Lalo na sa samahan ng pamilya. Para kahit anong pagsubok po ang dumating, ay hindi tayo nito basta-basta kayang gibain. Hanggang dito na lamang po. Iris. Ngayon, eto ulit ang inyong paboritong shoutout portion. Shoutout kay Catherine, Elmer Ibanez Jr., Angelica Gacosta, RJ Works, 3 Mendez, Ednac, Joan Orsabia, Arnie, Florence King at Cheche Hintiles. Basahin naman natin ang ilan sa mga magagandang comment mula kina Roslyn Andrade at Dolores Gallievo. Sabi ni Roslyn, mabuhay po kwentong takip silim. Lagi po akong nakasubaybay sa mga bagong kwentong kababalaghan araw-araw. Happy listening po sa ating lahat. Sabi naman ni Darren Avi, sobrang enjoy po talaga sa pakikinig lalo kapag nagpaplansa ako o nagluluto. Hindi ko po nararamdaman ang pagod ko dahil
Nakakawala ng pagod ang pakikinig dito sa ating paboritong channel, ang Kwentong Takip Silim at Sityo Bangungot. More stories to come po para mas madami po kaming mapapakinggan. Sa mga hindi po nabanggit, sa susunod na lang po, huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang inyong mga pangalan. Muli po mula sa bumubuo ng Kwentong Takip Silim, ito po ang inyong lingkod, Jupiter. Nagpapasalamat.